Ang F2C2 or Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program ay isa sa mga estratehiya na ginagawa ngayon ng ating kagawaran ng pagsasaka upang tulungan yung ating mga magsasaka na maging empowered and maging prosperous na farming and fishing clusters. Bilang isang programa, meron tayong tatlong outputs or deliverables sa ating mga farmer cooperatives and associations. Unang-una dyan is yung preparation ng cluster development plan kung saan tinutulungan natin yung mga FCAs na magkaroon ng 3 to 5 year na plano kung paano nila i-attain yung vision and mission ng kanilang mga clusters. And dito, sa CDP na to ay magiging basahan din ng ating mga banner programs sa pag-propose ng mga interventions sa ating General Appropriations Act. Ikalawang output natin is yung market linkaging and facilitation. Dito kasama natin yung ating Agribusiness and Marketing Assistance Division kung saan yung produkto ng ating mga clusters ay nililink sa mga identified institutional buyers na pwedeng bumili ng mga produkto sa ating mga clusters. Ikatlo is yung extension support kung saan kasama din natin dito yung ating Agricultural Training Institute. Yung mga capacity building interventions na kinakailangan ng ating mga clusters ay ibibigay through in collaboration with the Agricultural Training Institute. Ang outcome na gusto nating mangyari sa mga farmer cooperatives and associations na sinusuportahan natin under F2C2 ay maging viable, integrated, community-based at value chain-oriented clusters po sila. Sa farm clustering and consolidation, ang mga activity po natin dito ay ang pagbibigay ng mga production support, mechanization, post-harvest, credit, and of course yung market po natin. At sa rice program, ang ibinibigay po natin sa production support services ay certified seeds at inbred seeds. At meron din po tayong binibigay na pataba through fertilizer discount voucher, and of course yung ating support sa infrastructure. Nandyan po ang partner po natin na PhilMec at National Irrigation Administration. And of course sa ating post-harvest, nagbibigay po tayo ng mga dryer. Doon sa processing po natin, nagbibigay din po tayo ng rice mill. And of course, yung support sa marketing po nila, nagbibigay po tayo ng hauling truck. So, dito po sa Farm and Fisheries Clustering and Consolidation po under the RICE program, ang tinitignan po natin dito ay economies of scale. So, noon, kanya-kanya ang mga farmer po natin. So, magpro-produce sila ng kanya-kanyang mga variety, magpro-produce sila kung saan-saan sila magtitinda. So, ngayon, buuin po natin sila na malakas na asosasyon, na yun yung tinatawag po natin na Small Brother, Big Brother scheme po natin. So, dito, si Small Brother, siya po yung magbibigay ng raw materials na kung saan si Big Brother naman po, bibilhin niya po part of the produce ni Small Brother. Itong F2C2 ay nagumpisa sa briefing na galing sa Department of Agriculture. Nagkaroon tayo ng initial briefing kung ano yung mga qualification ng magiging Big Brother na cooperative. So kami yung Big Brother at yung Dipangit Extreme Farmers Association, sila naman yung Small Brother. Dito ay nagkaroon ng series of trainings ng mga farmers at saka yung mga implementers. Kasama po sila. Doon sa Big Brother, ang available resources ay makapagbibigay tayo ng loan na mababa ang interest. Pwede natin gamitin yung mga resources na galing sa Department of Agriculture na meron tayong 3 units na
rotivators, at ang Department of Agriculture nagbigay na rin ng hybrid seeds at saka yung ayudang pang-fuel. Yung input trading nandito na sa Big Brother. Yung mga fertilizer na for distribution na galing sa Department of Agriculture, meron na rin kasi yung Big Brother ay naging merchant. At ang mga farmers naman ready na sila dahil nagkaroon sila ng technology, initial technology training. Ang Big Brother, meron tayong available na forward track for howling. At sa awa ng Diyos, nagbigay din ng Department of Agriculture na isang howling truck, close van. At kami naman po, nagagamit natin yung 3 units na tractor for howling in the field. Tapos yung 2 units na combine harvester na binigay din ng Department of Agriculture, ginamit natin exclusively for the cluster. Doon sa 120 hectares. Doon sa processing na sinasabi ko ay bago harvesting, naibigay na rin yung isang unit na rice mill para magamit sa processing. Tapos meron na rin tayong 2 units na mechanical dryer. At dito ay nagkaroon tayo ng supply na, kung hindi ako nagkakamali, mga 5,000 bags of palay from the Small Brother. Ito po yung naiproseso sa rice mill natin na binigay ng Department of Agriculture. At sa quality ng milled rice ay competitive doon sa market. Before nag-mill ang Big Brother ay nagkaroon na kami ng session or meeting with consumer, especially cooperative from Metro Manila and cooperative in La Union. So doon sa Metro Manila, merong 2 willing na bumili doon sa output or milled rice ng Big Brother. Doon sa La Union naman, meron namang isa. And so, nag-organize kami ng mga outlets. Yung mga member ng co-op ay sila na rin yung ginawa naming outlet ng milled rice. So, lahat ng barangay dito sa Barangay Jones ay nagkaroon ng negosyo ng mga member namin. Ang negosyo nila ay magbenta ng milled rice galing sa Big Brother. Kung ang pag-uusapan ay kita at ang production ng farmer, tumaas yung production ng farmers ng 17%. Ganon din yung income. Tumaas yung income dahil doon sa intervention ng Big Brother, lalong-lalo na yung mga machineries. Doon sa land preparation, merong discount na 500 per hectare. Ang service fee ng private dito sa amin ay 3,000 per hectare. Ang Big Brother, binibigay lang sa mga farmers natin ng 2,500. So, meron silang indirect income na 500 per hectare. Doon naman sa hauling from field to available road network, ay dati ang babayaran nila ay 20 pesos per kaban. Ngayon, kung gagamitin nila yung mga facilities o machineries ng Department of Agriculture na ibinigay, ay sumisingil lang tayo ng 10 piso. So, ibig sabihin, yung 1,000 pesos na dapat ibayad sana doon sa hauling ay naging indirect income na rin ng farmer. So, doon sa presyo naman ng palay, nagkakaroon sila ng add-on benefit, lalo na kung membro sila, ay ang presyo ng palay, halimbawa dito ay yung 17 pesos, bali dinadagdagan natin ng 50 centavos incentives sa mga farmers ng Small Brother. So, ibig sabihin, meron silang direct income kaagad na 50 centavos per kilo ng palay na benefit
ng mga kasama dito sa cluster. Ang naituloy ng F2C2 ay marami. Libre sa mga binhi, mga subsidy, mga fertilizer, mga insecticide, mga foliar. Sa ngayon, maraming less sa amin dahil lahat libre. Mas lalo ngayon, ano pa sila ng mga training, actual training sa mga palayan. Ang harvesting namin sa mga palay namin, meron kaming kooperatiba. Ang kooperatiba, siyang bumibili sa lahat mga produkto namin na palay. Kung ano ang kailangan namin, kabisig ang takbuhan namin. Pagkatapos halimbawa meron kami mahiram sa kabisig, yung produkto namin ang sasagot doon. Malaking pagbabago noong una at sa ngayon. Noong una, practice lang. Kung ano ang may apply namin, kung ano ang binhi na bili namin, yun ang ginagamit namin. Pero ngayon, dumating sa amin ng F2C2, malaki ng pinagbago dahil libre na lahat. Ang way forward ng F2C2 and sa mga banner programs din natin is ma-mainstream yung F2C2 sa implementation ng mga banner programs. Unang-una diyan, mainstreaming through using yung mga cluster development plans ng ating farmer cooperatives and associations as reference sa pagpre-prepare ng mga plans and budget proposals natin sa rice, sa corn, sa high value crops, and organic agriculture, including yung livestock program po natin. Ikalawa, mayroon naman ng mga directives, yung directives from national na ang precursor o yung focus ng mga programa, yung pagbibigay ng mga interventions sa mga different banner programs ay doon sa mga clusters na. Hindi na individual farmers, kundi mga farmer cooperatives and associations na. Ang ways forward po natin sa rice program ay i-convert po natin yung mga Simple Irrigators Association at yung mga Farmers Association into cooperative. So to transform the rice industry in the region or in the whole country, we need to focus on the market, innovation, mainstreaming, and of course yung tinatawag po natin na 3Cs. Converge, cooperate, and coordinate. So lahat po yan ma-attain po natin yung goal po natin na vibrant, resilient, and sustainable rice industry in the region and of course in the Philippines. Thank you and mabuhay. Sa Department of Agriculture, nagpapasalamat ng buong grupo ng Ipangit Extreme Farmers Association sa lahat ng mga itulong sa amin farmers. Maraming salamat.